Magandang umaga, welcome back ulit sa aking channel. Ngayon, medyo may hindi magandang balita, no? At pag-usapan natin, sana may mapulot kayong aral sa ikukwento ko. O tara, discuss na natin. Nakatanggap ako ng balita mula doon sa kaibigan ko. Hindi ko napapangalanan ha. Yung kaibigan ko kasi may kapatid na may hypothyroid. Okay? Yung hypothyroid nung kapatid niya, tinanggalan siya ng thyroid, total thyroidectomy. So, malamang sa alamang, sabi sa akin, noong una, talagang magme-maintenance daw siya ng levothyroxine, kagaya nung iniinom ko. Sabi ko, kung yun yung advice ni Doc, kailangan talaga. Well, tinitake naman niya. Ngayon, nakapanood daw ng quack-quack doktor na ang sabi nakakasira daw ng atay, nakakasira daw ng bato at saka ng iba pang internal organs yung pagtitake ng levothyroxine. Ngayon, binentahan. Ito yung masakit sabi, huwag ka na yan, gagastos ka lang sa levothyroxine. Inumin mo na lang yung binibenta kong supplement. Bumili nga siya, yung kapatid. Itinigil yung levothyroxine. 3 buwan na siyang huminto ng levothyroxine at iniinom na lang yung supplement na yun. Actually, hindi ko alam yung pangalan at wala rin akong alamin kung ano yun. Inumin na lang daw yun, kumain na lang daw ng masusustansya, kagaya ng isda, ng mga ganyan, yung matataas daw sa iodine. Doon pa lang, foul ng pakinggan Okay? Kakain ako ng isda, tama naman, rich in iodine, hipon, pusit, rich in iodine. Okay? Ngayon, inihinto yung levothyroxine. Anong nangyari? Naisugod sa ospital yung kapatid ng kaibigan ko. Sinugod. Okay, so nagkaroon ng thorough assessment, no? Thorough check-up. Ito nangyari. Nagkaroon lang naman ng tubig sa baga. Bumagal ang tibok ng puso. Ang normal na tibok ng puso, alam naman natin, 60 to 100 beats per minute. Yung sa kapatid niya, umabot na lang po ng kulang-kulang 50. Pagpalagay natin mga 45, mga ganyang tibok na lang ng puso. Nahihirapan na ding huminga. Hirap huminga, may difficulty of breathing. Lalo na daw, pag nakahiga. Tapos syempre, yung blood pressure bumababa. Bumababa ngayon. 'Di ba? Tapos low energy, lagi daw tulog. Sa maghapon daw parang nakikita niya 12 hours mahigit tulog. Nung dinala ng ospital, muntik nang mauwi sa myxedema coma. Yung nakaraan, yung diniscuss kong video. Kita nyo yun? Uminom na lang daw ng supplement kaysa sa levothyroxine. So, bakit nangyari yun? Ito, discuss ulit natin. I-discuss pa natin. Paano nangyari yun, sir? May supplement na ininom. Unang-una, sabi ko nga sa inyo, wala akong pakialam sa supplement na yan. Ano ba yan? Hindi mo alam. Aprobado ba yan ng FDA? Malamang sa malamang, hindi. Di ba? Tinanggal mo yung levothyroxine na may mga research and studies at saka may mga ebidensya, hindi lang 10, hindi lang 30 years, hindi lang 50 years, more than pa, na siyang ginagamit para sa mga wala ng thyroid o sa may mga hypothyroidism kagaya ko. May ebidensya. Pero itinigil mo at naniwala ka sa kwak-kwak na yun. Sinong nag-suffer ngayon? Di yung katawan mo. Yung pamilya mo na nag-aalala sa'yo. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga ganong kwak-kwak. Sasabihin masisira lang, good luck na lang sa'yo. Masisira ang mga bato mo, ang iyong atay, ang iyong internal organs dahil sa pagtitake mo ng levothyroxine. Ngayon, hindi mo tinake for 3 months, ano agad ang naging epekto? Ganon agad. At ang kanyang TSH talagang nag-skyrocket daw. Kita mo na? Ganon ang resulta ng maling paniniwala. Maling-mali po yun. Hindi ko sinisisi yung biktima.
nagkataon lang na misinform siguro siya. Misinform. Or po pwedeng hindi rin niya pinakinggan yung doktor niya. O yun ang naging resulta po. O, kamusta yung pasyente ngayon? Kung akong tatanungin mo, ang sabi nung kaibigan ko, na kapatid nung pasyente, mag-iisang linggo na daw sa ospital, inoobserbahan pa. Okay? Pero syempre, nakakausap naman, nakakakain naman ng maayos, pero kita mo yung naging abala, hindi ka makapasok sa trabaho. Paano yung pamilya mo na nag-aalala sa'yo? Tanggalin na natin yung gastos. Ihuli na lang natin yan. Oh, see? Naghihirap na yung kalooban mo, naghihirap pa yung isipan mo. Dahil sa mga lintik na maling mga advertiser na yan. Yung mga nagmamagaling na nagiging doktor kwak-kwak na kung ano-ano ang tinuturo. See? Simple lang ang gagawin mo kung may hypothyroid ka. Magpa-check up, bumalik kay doktor every 3 months, every 6 months. Depende kung ano yung napag-usapan nyo ng doktor nyo. At inumin ang levothyroxine, gawin mo ang magandang habit. That's it. Tapos na. Anong ginawa mo? Tinanggal mo yung levothyroxine, pinalitan mo ng supplement na never heard. Okay? Tapos, akala mo yun na. No. Wala ka nang thyroid eh. 'Di ba? Saan ka kukuha ngayon ng FT4 at saka ng T3 aber? Wala ka ng thyroid, tanggal na. Akin diffuse na 'yan, oh. Diffuse na ang aking thyroid. Saan ako kukuha ng ano ngayon? Ng FT4 para ng T3 para paganahin ang aking metabolismo, ang aking heart rate, ang aking tawag dito yung pagre-regulate ng body temperature, sa aking mood, ang brain function, ang growth and development ng aking katawan, ng energy. Saan ako kukuha niya kung hindi ako magte-take ng katiting na levothyroxine na 100 mcg every day? Sige nga, sinong pagkain ang makakapagbigay nun ng kagaya ng kapangyarihan ng levothyroxine? Di ba wala? Ang iodine, oo, kailangan ng katawan. Pero wala na nga tayong thyroid eh. Diffuse na. Di ba? Kasi ako, nag-radiation na. Kung ikaw, tinanggalan ka na ng thyroid, saan tayo kukuha? Di wala. Kailangan natin ng replacement, ng levothyroxine talaga. Yun po talaga. Kasi nga, ang FT4, T3, yung kailangan ng katawan natin na nanggagaling sa thyroid para ma-regulate niya tayo. No, yung heart rate, kung ang heart rate mo ang FT4 mo naman sobra-sobra, ibig sabihin hypo ka, 'di ba? O kaya dapat yung tama lang, yung nasa katawan natin, balance lang. 'Di ba? So ganoon. O ngayon, sobrang taas ng TSH niya. Bakit? Kasi nga hindi na ma-detect ng sistema niya yung level ng FT4, T3 sa katawan niya. Kasi nga, tinigil na niya yung yung pag-inom ng levothyroxine. So, anong ginagawa ni pituitary gland? Naglalabas ng maraming thyroid stimulating hormone o TSH para bombahin si thyroid. Wala ng thyroid. So, nakita sa blood test, sobrang taas. Hindi ko alam yung mga eksaktong number at ayaw ko na rin tanungin dahil privacy naman nila yun, no? Sobrang, taas. Tapos yun ang sabi daw ng doktor, muntik daw mauwi sa myxedema coma. Imagine. Tapos nagkaroon ng tubig sa baga. Laking gastos yun. Abala yun. I-drain yun. Siyempre. Paano kung nag-collapse pa yung baga mo? See? O kaya nagkaroon ka ng heart attack. Ganon. Ganon po. Kaya wag nyo nang ipagpilitan yung mga kung ano-anong supplement na sinasabi ng mga kwak-kwak na yan. Ha? Ang dapat natin gawin, magpa-check up, bumalik tayo kay doktor, ipakita yung lab test. That's it. Tapos gawin natin yung healthy habit. Yun lang naman ang kailangan natin gawin. Huwag na tayong maniwala sa kung ano-ano. Dahil marami nang nadisgrasya, marami nang napahamak. Kaya gumawa rin po ako talaga ng ganitong channel, no? Na ang intensyon ko talaga makapagparating ng tamang impormasyon. Lalo na kagaya ko, meron din akong ganyang kondisyon, no? Kahit papaano naman sa akin, nakapag-aral naman tayo. Kaya, naibabahagi ko sa inyo
ang kahit katiting na kaalaman para huwag po tayong mapahamak, para mabawasan man lang ang mga taong napapahamak. At sana kayo rin po, no? Magbahagi rin po kayo ng kaalaman, ng karanasan. Hindi mo naman kailangan dito maging doktor. Ang kailangan mo rito, i-share ko ano yung nagiging experience mo o ano yung naging karanasan mo sa paglaban sa thyroid disease, maging hyper, hypo, nodules, thyroiditis, kung ano man yan. Yun lang naman ang akin. No, pero kung maniniwala tayo at magpo-promote tayo ng mali-maling impormasyon at makakadisgrasya po tayo ng ibang kababayan natin na kagaya rin natin may kondisyon, eh wag naman. Wag naman po. Kasi alalahanin natin, may mga pamilya din po sila. Okay? May mga gastos din yan, mga yan. May inaalala rin yan. Kaya sa akin, ngayon pa lang, baguhin na po natin kung ano yung paniniwalang yan. Huwag na po tayong maniwala sa mga kwak-kwak na yan, lalo na kung hindi naman aprobado ng FDA, hindi naman siya nasama sa mga kung anumang gamot para sa thyroid, no? Huwag nyo nang subukan. At delikado po. Maraming salamat sa inyong panonood. Maging mapanuri po kayo. Pakiusap lang, maging mapanuri, maging matalino sa pagtanggap ng iba't ibang impormasyon. Okay? So, paano? God bless everyone and happy weekend po.